I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin ang latest sa Bagyong Hener at kung anong mga lugar ang patuloy na makakaranas ng sama ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Rhea, lalo pang lumakas itong Bagyong Hener pero bahagyang bumagal ito habang patuloy na kumikilos patungo sa dulong Hilagang Luzon. Dahil dito nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Cagayan, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands at Batanes Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng masungit na lagay ng panahon at malakas na hangin mula 61 hanggang 100 kilometers per hour. Yung lakas po ng hangin nito ay sapat na upang makabunot ng mga puno o kaya ay makasira ng mga bahay gawa sa light materials. At magiging mapanganib po sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat ang mga baybaying dagat. Samantala, signal number 1 naman sa mga probinsya ng Isabela, Kalinga at Apayao. Ito pong mga lugar na ito ay makakaranas naman ng maulang panahon ngayong araw na ito at lakas ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. At sa mangingisda po, mapanganib po doon sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang magiging lagay ng karagatan dyan. At sa pinakahuling ulat nga ng Pag-asa, namataan ang sentro ng Bagyong Hener dito sa layong 330 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. At ito ay nagtataglay pa rin ng lakas na hangin na 105 kilometers per hour near the center at bugsong aabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilis ito pahilagang kanluran sa bilis na 11 kilometro bawat oras. At base po sa datos na nakalap ng Weather Central, inaasahan na tatahakin ng Bagyong Hener ang direksyong north-northwest patungo nga ng dito po sa Taiwan. Sa ngayon, mababa yung posibilidad na tumama pa sa kalupaan ang sentro nitong Bagyong Hener. Pero makikita natin dito na mabagal po itong kumikilos patungo ng Taiwan, kaya maaaring sa araw pa ng Miyerkules, Rhea, ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil sa mabagal na kilos niyan, patuloy na hahatak yan ng hanging habagat. Kaya mga kapuso, makakaranas po ng malakas na hangin at ulan, hindi lamang po itong Metro Manila o hindi lahat ng halos ng lugar dito sa Luzon kasama ang ibang bahagi ng Kabisayaan. So yun pong nakikita natin dito mga kulay pula, yan po yung malakas na hangin na pinapalakas nitong Bagyong Hener kahit po medyo malayo yan dito sa Metro Manila. At yun pong mga mararanasang pag-ulan dito sa ating bansa, yung pong mga lugar na malapit o may signal, tuloy-tuloy po yung pag-ulan yan. Pero yun pong dito sa Metro Manila na malayo tayo sa bagyo, makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan hanggang dito sa Southern Luzon kasama na yung Bicol Region. Samantalang sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, magkakaroon din po ng mga pag-ulan. So yung pong kulay berde, kulay dilaw at kulay pula, yan po yung katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. At para naman po doon sa mga kababayan nating mangingisda, lubha pong mapanganib na pumalaot, lalong-lalo na po dito sa mga lugar na malapit sa bagyo, hanggang dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas at dito sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Paalala po doon sa ating mga mangingisda, mapanganib pong pumalaot ngayong araw na ito dahil po sa malakas na alon. At sa mga may pasok sa trabaho at eskwela ngayong araw dito sa Metro Manila, magbaon po tayo ng matibay na payong dahil asahan po natin ang malakas na ulan na may kasamang hangin mula po yan umaga hanggang hapon at pagdating pa rin ng gabi. Samantala, naka-yellow alert po ang Metro Manila at yan po ay dahil sa posibleng pag-ulan, dulot po ng malalakas na ulan, dala ng hanging habagat. Kaya po yung mga naninirahan sa mga mabababang lugar ay pinapayuhan pong maging alerto kayo. At dito naman po sa magiging lagay ng panahon sa ibang bahagi ng Luzon, dahil nga po sa epekto ng Bagyong Hener at hanging habagat, patuloy pong magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon. At dyan po ay hanggang sa Kabisayaan na kung saan tuloy-tuloy po yung magiging maulap na papawirin na may mga pag-ulan. At yung po mga kapuso natin sa Mindanao, dahil po medyo malayo yung bagyo sa inyo, hindi po ganun ng maulan na panahon ang maranasan, pero dito po sa may Zamboanga at Cotabato, yan po ay dahil sa epekto ng hanging habagat. Ano man ang panahon,
magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, patuloy po nating binabantayan yung mga dam natin at yung iba medyo, syempre yung ayaw nating umabot sa critical level or spilling level, no? At magpakawala pa ng tubig. Pero Mang Tani, yung volume ho na ulan na ilalabas o ibabagsak ng bagyong Hener ngayong araw, medyo malaki-laki pa po ba? Yes, Rhea. Kung makikita natin dito sa ating rainfall forecast ay itong kulay green, lalo na yung mga dam dito sa Northern Luzon, mapapansin mo ito yung hanggang bukas ng umaga ito, meron kang kulay pula at kulay dilaw. So yan ay katamtaman hanggang malakas na ulan ang idudulot niyan, Rhea. So karamihan ng dam natin dito sa Northern Luzon, maging dito sa may Angat at saka Lamesa Dam, makikita mo yan, Rhea, yung kulay pula na kulay dilaw dito sa Southern Luzon, ay inaasahan natin yan. Kaya muli po paalala dun sa mga naninirahan sa mga ilog na daraanan kung sakaling magpapakawala ng tubig itong mga dam, ay talagang dapat naka-alerto sila at makipag-ugnayan sila doon sa kanilang mga local disaster coordinating centers. Mang Tani, hanggang kailan pa si bagyong Hener sa PAR? Hanggang Miyerkules siya mananatili sa loob ng PAR Rhea. So ibig sabihin yan, yung ulan na dala ng hanging habagat, tuloy-tuloy yan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi maging sa buong Luzon. At paalala po, yun pong malakas na hangin, hindi po yan direktang epekto ng bagyong Hener. Kung hindi yung malakas na habagat na pinalalakas nitong bagyong Hener. Kaya po kahit walang signal dito sa atin, asahan po natin yung malakas na ulan at malakas na hangin. Alright, Mang Tani, maraming salamat at magandang umaga. Salamat po, Mandani.